Maong na maikling pantalon para sa mga lalaki na may tali sa baywang at detalye ng botones kulay light blue, may elastikong manggas, komportableng akma, pwedeng labhan sa makina, pambuong taon. Unfortunately, the provided search results don't contain any information about light blue, short denim pants with a button detail, elastic waistband, and a comfortable fit. To find the specific type of pants you're looking for, I recommend searching online retailers like Shopee, Lazada, or Zalora. Use keywords like light blue denim shorts, men's shorts with button detail, and elastic waistband shorts to narrow down your search. You can also specify the daisy red fit and fabric in your search query. Remember to check the product descriptions and reviews to ensure the shorts meet your requirements. Para may ma-upload ako. May upload ka uli. Kaya mo na back ako na monetize. Para sa'yo. Uy, bait naman. Ikaw na monetize eh. Ibig sabihin pag na-monetize nyo, sasahod na ako sa ano? Sa, Sa account ko. ang galing. Ganon yun. Pag na-monetize ka. Ah, kukuha ka na ay ibig sabihin bibili ka na ng bigas mo, hindi pa? Hindi, kukuha mo na akong sahod. Tapos Ah, diretso ako sa bigasan. ayun. Maraming paraan para mapasaya ang sarili kahit wala kang jowa. Narito ang ilan. Maglaan ng oras para sa mga hilig at interes mo. Ano ang mga bagay na nagpapasaya sa iyo? Maglaan ng oras para dito, maging pagbabasa, panonood ng pelikula, pagluluto, pagpipinta, paglalaro ng sports, o anumang bagay na nagbibigay sa iyo ng kasiyahan. Mag-ehersisyo at kumain ng masustansya. Ang pag-aalaga sa iyong katawan ay mahalaga para sa iyong kalusugan at kagalingan. Ang regular na ehersisyo ay nakakatulong hindi lamang sa iyong pisikal na kalusugan kundi pati na rin sa iyong mental health. Ang pagkain ng masustansya ay nakakapagbigay din ng enerhiya at magandang pakiramdam. Gumugol ng oras sa mga kaibigan at pamilya, ang pag-aalaga sa iyong mga relasyon ay mahalaga rin. Gumugol ng oras sa mga taong nagmamahal at nagmamalasakit sa iyo. Makipagkwentuhan, magtawanan, at mag-enjoy sa kanilang piling. Matuto ng bago, subukan ng isang bagong libangan, mag-aral ng bagong wika, o mag-enroll sa isang kurso. Ang pag-aaral ng bago ay nakakatulong sa pag-develop ng iyong mga skills at nagpapalawak ng iyong kaalaman. Mag-travel at mag-explore, kung may budget, maglakbay at tuklasin ang mga bagong lugar. Hindi mo kailangan ng jowa para ma-enjoy ang paglalakbay. Maaari kang sumama sa mga kaibigan o mag-solo trip. Mag-practice ng self-care, bigyan mo ng pansin ang iyong sarili. Magpahinga, mag-relax, at gawin ang mga bagay na nagpapasaya sa iyo. Ito ay maaaring kasali ang pagbabasa ng libro, pagligo ng bubble bath, o paggawa ng facial mask. Magpasalamat sa mga blessings, maglaan ng oras para magpasalamat sa mga mabubuting bagay sa iyong buhay. I-focus ang iyong attention sa mga positibong bagay at hindi sa mga negatibong bagay. Makipag-usap sa isang profesional kung patuloy kang nakakaramdam ng lungkot o kawalan ng gana, huwag mag-atubiling makipag-usap sa isang psychologist o psychiatrist. May mga profesional na handang tumulong sa iyo. Ang pagiging single ay hindi dahilan para maging malungkot. Gamitin mo ito bilang pagkakataon para mas makilala mo ang iyong sarili at para ma-enjoy ang mga bagay na gusto mo. Ang tunay na kaligayahan ay nagmumula sa loob, hindi sa isang relasyon.
Para maiwasan ng aksidente habang nag-ride ng electric scooter, mahalagang sundin ang mga sumusunod na tips. Mga pangunahing panuntunan sa kaligtasan, magsuot ng helmet. Ito ang pinakamahalagang panuntunan para sa kaligtasan. Ang helmet ay makakatulong na protektahan ang iyong ulo sa mga malubhang pinsala sa kaso ng aksidente. Magsuot ng protection na damit. Magsuot ng pantalon, jacket, at sapatos na makapal para sa dagdag na proteksyon. Mag-ingat sa paligid. Laging bantayan ang iyong paligid at mag-ingat sa mga sasakyan, pedestrian, at iba pang mga bagay na maaaring makasagabal sa iyong paglalakbay. Magmaneho ng mabagal. Huwag magmaneho ng masyadong mabilis, lalo na kung ikaw ay isang baguhan. Huwag magmaneho ng lasing o nakainom ng droga. Ang pagmaneho ng lasing o nakainom ng droga ay nagpapataas ng panganib ng aksidente. Huwag magmaneho sa gabi. Kung kailangan mong magmaneho sa gabi, siguraduhin mayroon kang mga ilaw sa iyong scooter at nakikita ka ng ibang mga sasakyan. Huwag magmaneho sa ulan o sa basa na kalsada. Ang pagmaneho sa ulan o sa basa na kalsada ay nagpapataas ng panganib ng pagdulas at pagkahulog. Huwag magmaneho sa mga lugar na hindi pinapayagan. Ang pagmaneho sa mga lugar na hindi pinapayagan ay maaaring magresulta sa multa o iba pang mga parusa. Karagdagang mga tip, magsanay sa isang ligtas na lugar. Bago ka magmaneho sa publiko, mag-ensayo muna sa isang ligtas na lugar tulad ng isang parking lot o isang parke. Alamin ang mga batas sa trapiko. Siguraduhin alam mo ang mga batas sa trapiko na may kaugnayan sa mga electric scooter sa iyong lugar. Mag-ingat sa mga pedestrian. Bigyan ng daan ng mga pedestrian at mag-ingat na hindi sila mabangga. Mag-ingat sa mga sasakyan. Bigyan ng daan ng mga sasakyan at mag-ingat na hindi sila mabangga. Mag-ingat sa mga hayop. Mag-ingat sa mga hayop na maaaring tumawid sa iyong daanan. Mag-ingat sa mga bagay na maaaring makasagabal sa iyong paglalakbay. Mag-ingat sa mga butas, bato, at iba pang mga bagay na maaaring makasagabal sa iyong paglalakbay. Ang pagsunod sa mga panuntunang ito ay makakatulong na mabawasan ng panganib ng aksidente habang nagre-ride ng electric scooter. Tandaan, ang kaligtasan ay ang pinakamahalaga.